Ikaw ang responsable sa pag-asenso mo o sa success ng buhay mo. Walang ibang tao na aako niyan kundi ikaw, sarili mo. Gawin mo ito para sigurado ang pag-asenso. Gaano ka-successful ba ang gusto mong maging? Gusto mo ba ng mga bahay, mga sasakyan, mga properties, assets, cash, o kung ano-ano pang material na bagay? Ano nga ba ang success para sa'yo? Marami sa atin ang gustong umasenso o maging successful dahil sawang-sawa na sa kahirapan. Isa ka ba sa mga taong gusto nang makawala sa bula ng kahirapan? Alam na alam ko yung pakiramdam na yan dahil nanggaling din ako dyan. Kaya tara, samahan mo ako at ating tuklasin at ating alamin ano nga ba ang maaari mong gawin para maging successful at makawala sa bula ng kahirapan. Kung bago ka nga pala sa aking channel at hindi pa tayo magkakilala, ako nga pala si Lizelle Camasis Bendanya, isang negosyante ma'am at meron na akong 5 taong experience sa pagninegosyo. O siya, umpisa na tayo at sisimulan ko sa napakahalagang kwento na nangyari sa buhay ko. At sure ako na may mapupulot kang aral sa kwentong ibabahagi ko. Kaya tapusin mo ang video na ito dahil meron akong isi-share na napakahalagang bagay at mga tips na dapat mong malaman. Kaya tapusin mo ang video na ito hanggang dulo dahil meron akong isi-share na mga sikretong paraan para ikaw din ay umasenso, maging successful sa landas na tinatahak mo. Katulad ng karamihan, ang mga magulang ko ay hindi pinanganak na mayaman. Hindi sila nanggaling sa marangyang pamilya, kaya kailangan nilang magsumikap para umasenso sa buhay o maging successful. At nakita ko kung gaano sila nagsumikap. Nakita ko kung gaano nila minahal yung kanilang ginagawa. Kahit sobrang hirap, nakita ko yung mga sakripisyo nila at bago pa man sumikat ang araw, papunta na sa bukid para magtrabaho, para magtanim. Wala kaming sariling lupa noon, kaya ang ginagawa nila mama at ni papa na stepfather ko ay nakikitanim sila sa tuwing panahon ng pagtatanim sa bukid, kagaya ng pagtatanim ng mais, kamoting kahoy, kamote, mani, at kung ano-ano pa na mga pananim na pwedeng itanim sa farm. At sa pagtatanim na iyon, ang kapalit noon ay maliit na kita o maliit na sahod. Sa tuwing anihan naman, nagpapaupa rin sila para meron ulit kitain. Sa pag-aani naman, minsan porsyento yung binibigay sa kanila. Katulad na lang halimbawa ng pag-aani ng mais. Halimbawa, ang porsyento ay 5:1. Ibig sabihin, 5 lata para sa may-ari at yung isang lata na pang-anim para sa nakiani. Percentage ba na tinatawag doon sa Bicol sa aming probinsya? Kung baga, mas marami kang naani, mas marami ang porsyento mo. At yung sa porsyento mo, sa mais na inani mo, pwedeng mais din ang kunin mo. O kaya naman, pwedeng pera na kung ano yung equivalent ng porsyento mo, yun din ang halaga ng pera na mapupunta sa'yo. Ginawa yun ng mga magulang ko ng mahabang panahon, pero hindi sila nag-stick sa ganong paraan lamang. Nag-isip sila ng ibang paraan para umasenso sa buhay at maging successful. Teka, ano nga ba yung success para sa'yo? Ikaw ang makakasagot niyan. Gusto mo ba mga bahay, mga sasakyan, mga lupa, o kung ano-ano pang mga ari-arian, kagaya ng mga investment o paper assets? Yun ba ang pangarap mo? O meron kang mas malaking pangarap?
Kung iisipin, ang buhay namin noon ay isang kahig, isang tuka. Na pag hindi ka nagtrabaho ngayong araw, bukas makalawa, siguradong wala ka nang kakainin. Naalala ko pa nga nun, nung bata pa ako. Nangungutang ako ng kahit pansit man lamang para kami ay may makain. Pero hindi kami pinautang. Dahil unang-una, ang hirap ng sitwasyon namin noon. Para bang walang maniniwala na may pangbayad kami. Pero alam mo ba ang napatunayan ko? At nakita ko sa mga magulang ko na hindi hadlang ang kahirapan para umasenso o maging successful sa buhay. Dahil nakita ko na yung paghihirap nila noon sa mahabang panahon na ginawa nila yung pagsusumikap, dedikasyon, pagmamahal sa ginagawa nila noon bilang pagiging farmers, nakita rin nila sa wakas yung tamang landas na kanilang tatahakin. Oo, may kita sa farming, pero dapat mong makita yung tamang landas at dapat mong mahalin ang proseso na dadanasin mo na sobrang hirap na daan na kung tutuusin, parang baku-bakong daan, mabatong daan at madilim na daan. Pag hindi mo nakita yung tamang landas, hanggang dun ka na lang. Kailangan mong alamin ano ba dapat ang dapat mong gawin. At dapat ready ka sa responsibilidad ng bagay na gusto mong tahakin. Dapat ready ka sa landas na gusto mong tahakin. Kahit gaano pa man ito kahirap. Nasa dulo ang reward. Hindi sa simula ang reward, kundi palaging nasa dulo. Ikaw, handa ka bang magsakripisyo? Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, kung gusto mo ba talagang umasenso o maging successful sa buhay? At kung gaanong success ba ang gusto mo? Nakita ko nga kung gaano kalaki ang sakripisyong ginawa ng mga magulang namin para magkaroon sila ng sariling ari-arian o para maging successful dahil yon ang definisyon nila ng pagiging successful. Natamasa nila after ng mahabang panahon na pagsusumikap at nakita nila yung tamang landas dahil ginawa nila ang mga bagay na to. At ito nga ang mga dapat mong gawin. Nararapat na meron kang delayed gratification. Na pag nagkaroon ka ng pera, hindi mo uubusin sa mga walang kwentang bagay na hindi ba makakaambag sa pagiging successful mo. Naalala ko pa nga noon na nung kabataan namin, kahit meron naman na akong nakikita na pambili sa mga magulang ko na may extra naman silang pera na, pero hindi sila bumibili ng kung ano-anong material na bagay o karangyaan. Basta, hindi sila bumibili ng mga material na bagay o ano pa mang bagay na hindi makakatulong para maka-acquire ng assets. Sumunod na dapat meron ka ay disiplina, consistency. Sumunod, mahal nila ang kanilang ginagawa. Natutunan nilang mahalin ang kanilang ginagawa kahit mahirap. Sumunod ay ang dedikasyon sa ginagawa. Kahit sobrang hirap ng kanilang landas na tinatahak, pero natutunan nila itong mahalin. Sumunod, nakatangian, ang magkaroon ng focus sa napiling landas. Pag alam mo na kung ano dapat yung landas na tatahakin mo, at nahanap mo na kung saan ka magaling, at kung saan ka maaaring maging successful, ituloy-tuloy mo na kahit sobrang hirap ng pagdadaanan mo na proseso. Noong nagsimula naman sila na tahakin yung landas ng pagninegosyo, hindi pa naman sila nagsimula na mag-focus. Hinanap muna nila kung ano yung maaaring bagay na gusto nilang gawin para ituloy-tuloy nila sa mahabang panahon. At kakatesting nila ng iba't ibang bagay kagaya ng iba't ibang negosyo na nakita ko noon na nagsari-sari store sila mama, nag-alaga ng mga baboy, nagtatanim sila halimbawa ng okra o kamote, kamoting kahoy na pwede lang itanim sa bakuran. Kahit maliit na space lang ay pwedeng pagtaniman. Yun, tinesting din nila hanggang sa nahanap nila yung landas
na tinatahak nila ngayon. Nung nahanap na nga nila yung tamang landas at yung mahal nilang gawin para umasenso, ay tinuloy-tuloy na nila na may focus sa pagpa-farming. Oo, minsan lugi. Pero hindi sila nawala ng pag-asa para matutunan kung ano yung dapat gawin at mag-focus doon sa landas na minahal na nilang gawin kahit napakahirap ng pagfa-farming. Sumunod ay ang consistency. Pag alam mo na kung saan ka mag-focus, dapat consistent ka na sa ginagawa mo. Nakita ko nga na kung gaano sila kapursigido nung simula na hinahanap nila yung sarili nila o yung landas na tatahakin nila, ay ganun din sila kapursigido o consistent nung binabaybay na nila yung landas ng pagpa-farming. Hanggat hindi mo nare-realize, hanggat hindi mo inaako sa sarili mo na ikaw ang responsable ng pag-asenso mo o ng success mo, hinding-hindi mo matatamasa ang pag-asenso. Balikan natin ang tanong na, ano nga ba ang success para sa'yo? Comment down your answer. Bakit ko nga ba sinishare sa inyo ang mga natutunan ko at natuklasan ko? Ang kalaban kasi natin dito ay yung sukuan na lamang natin yung mga pangarap natin na on the process, baka tayo ay bumigay at hindi na magpatuloy. Ang kalaban kasi natin dito ay yung hindi natin mapagtagumpayan ang landas na tinatahak natin dahil nakalimutan natin i-apply yung mga secret ingredients na alam naman natin kaso hindi natin ginawa. Kaya sinishare ko sa inyo ngayon sa video na ito kung ano yung mga dapat mong gawin para ikaw din ay umasenso. At sama-sama tayo na tahakin yung landas patungo sa pag-unlad. Hindi pa man tayo ganun ka-successful ngayon, pero balang araw, matatamasa din natin ang success na hinahangad natin. Kaya tayo nagsusumikap dahil sure ako na meron tayong pangarap at lakihan pa natin ang ating mga pangarap dahil it's not about big houses, not about cars, not about lands or properties o kung ano-ano pang material na bagay, kundi ito ay dahil sa gusto nating mabigyan ng value at more opportunities ang kapwa natin mga Pilipino na nangangailangan ng trabaho. Ang problema, sa puro material na bagay lamang ang pangarap, kapag natamasa mo na yan, ay sure ako na komportable ka na. Hindi ka na magsusumikap. Paano na ang susunod na henerasyon? Kaya huwag mong kalimutan ang mangarap ng mas malaki na kahit pagtawanan ka ng ibang tao na maliliit ang pangarap, ay wala kang pake. At nakita ko nga sa mga magulang ko na bilang farmers noon, tinahak nila yung landas ng pagninegosyo. Gamit pa rin ang kaalaman nila sa farming. At saka na lamang nila natamasa ang success. Oo, tama ang narinig mo. Pwede maging successful ang mga farmers. May kita naman talaga sa farming eh. Yun ay kung alam mo kung paano ang cash flow at kung paano mo gagamitin yung katiting nakita mo para mapaikot muli sa pagfa-farming. Dahil hindi naman lagi panalo ang negosyo, may time na talo. Most of the time, talo kung hindi ka marunong magpaikot ng katiting na pera mo. Maraming kalaban sa farming. Kasama na dyan. Ang pinakamalaking kalaban o problema ay ang sakuna o bagyo. Dun pa lang lugi ka na. E paano pa yung ibang mga peste nakakain ng pananim mo? Kaya kailangan matatag ka. Kailangan mong mag-bounce back. Kung farmers ka ngayon, huwag kang mag-alala. Maging consistent ka at gawin mo yung mga bagay na nararapat na dapat mong gawin at alamin mo yung mga bagay na dapat mong matutunan para maging successful ka rin. At gawing mong negosyo ang pagfa-farming. When my parents turn farming to business, doon na nila unti-unting natamasa yung success o pag-asenso na gusto nila. Nasaksihan ko ang
napakahirap pero napaka-inspiring na kwento ng mga magulang ko sa mundo ng pagninegosyo. Kaya naman ngayon, tinatahak ko rin ang mundo ng pagninegosyo at hinanap ko rin kung ano yung negosyo na para sa akin, na nababagay para sa akin. Yung tila ba ilalaban ko hanggang dulo at nung nahanap ko na nga ito, itutuloy-tuloy ko na to kahit anong mangyari. Whatever it takes, tutuloy tayo sa pagninegosyo. Oo, hindi madali ang pagninegosyo, kaya kinakailangan natin ng gabay galing sa mga tao na tinahak na yung landas na tinatahak natin ngayon. Dahil hindi nga madali ang pagninegosyo, kailangan natin ng tulong ng ibang tao. Kaya tara, samahan mo ako sa Negosyanteng Pinoy Global Community na Facebook group at sama-sama tayong mabubuting negosyante. Sama-sama tayo tungo sa pag-asenso at punuin natin ng negosyanteng Pilipino ang buong mundo. Kahit na napakahirap ng sitwasyon mo ngayon, ilaban mo yan hanggang dulo. Kamuhian mo ang kahirapan para yan yung maging dahilan mo at sandata mo para ikaw ay umasenso. At mahalin mo ang proseso kahit gaano pa ito kahirap at kahit gaano pa kadilubyo ang darating sa buhay mo, kayang-kaya mong suungin dahil isa ka ng risk taker. Kung nasa mahirap ka na sitwasyon ngayon, parehas lang tayo. Isa akong negosyante ma'am na merong 2 anak, ang panganay ay 4 years old at ang pangalawa ay 1.5 year old. Sa ganyang mga edad, sobrang kalikutan ng mga yan. Sobrang nakaka-stress paano i-manage mag-alaga ng mga batang ganyan. Pero kahit ganun kahirap, kinakaya ko. Kasi alam ko ang reward ay nasa dulo. Kahit na napakahirap magnegosyo habang nagpapalaki ng mga anak, tutuloy pa rin ako. May sumama man o sumuporta sa akin o wala, tuloy pa rin ang laban ko. At kung kinakaya ko, sure ako na mas kaya mo. Kaya tara, tuloy natin ang mga pangarap natin patungo sa pag-asenso. At para makaambag tayo sa tunay na pagbabago ng bansang Pilipinas. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa tuwing meron akong bagong upload. I-share mo na rin sa iyong mga kakilala at mga kaibigan ang video na ito. Nang sa ganon, mas marami pa tayong maabot na kapwa Pilipino na gusto ring umasenso at maging successful sa mundo at landas na kanilang tinatahak. O siya, hanggang dito na lang ang video na ito. Muli, ako po si Lizelle Camasis Bendanya, isang negosyante ma'am na nagpapaalalang, libre lang mangarap, huwag mong liitan, lakihan mo ang iyong mga pangarap nang sa ganon, mas makaambag tayo sa tunay na pagbabago ng bansang Pilipinas. Hanggang sa muli! Bye! Mahal ko kayo!